Magandang araw na naman sa inyo lahat mga ka-J-Lovers. Nagbabalik ni Giovanni B. So bali kakapasok ko lang sa work, almost kalahating buwan hindi tayo nakapasok sa shop kasi meron akong importanteng ginagawa, saka tinamaan din tayo ng trangkaso. So kagagaling lang natin kaya kakabalik ko lang sa work. So may inayos agad ako dito na amplifier na no sound siya. So medyo pinahirapan tayo dito. So mamaya papakita ko na lang sa inyo kung ano ba yung problem ito. Let's get started. Bali pag tiningnan mo siya maigi, na-switch on naman yung relay. Tingnan natin, tingnan nyo. So tingnan nyo yan oh. Yan. Pag ginon natin, may delay ng konti, na-switch on naman yung relay. So bakit wala siyang output sounds? So ang ginawa ko muna dito, chinik ko muna dito sa may input audio. So titingnan natin kung magkakaroon siya ng audio. So pwede tayo mag-tap dito sa may capacitor, yan, lip and right din yan, or doon mismo sa may connection na yon. So, bali tinignan natin siya dito. Hindi siya 12 volts. Iya. Pag sinabat ko na ng 12 volts man. Hindi man ang problema. Mayo yung problema. Ayo. Di man low bat ang battery ko. Man, ano naman makabawas ang LED. Nakit sa naman ang tignan ka. So bali yan, nakikita nyo naman both left and right, okay naman yung audio, malinaw naman siya. Bali next nang ginawa ko dito, syempre balik natin yung connection kasi doon naman tayo sa may tone control mag-check ng audio. So hahanapin lang natin muna. So ayan muna yung ginawa ko dyan. Hahanapin ko yung pinakadulo ng audio nito kung saan siya aabot. So pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin kasi isang kamay lang yung ginagamit ko dyan. So bali dito naman tayo magtatap, left and right din yan sa capacitor na yan. So ang gagawin mo lang, taasan mo ng volume tapos saka ka mag-tap dyan kasi pag nakababa yung volume hindi yan tutunog. Nung pag-tap natin dito, so okay naman yung audio, both left and right, meron naman siyang audio. So wala naman ako napansin na kahina-hinala. So normal naman yung audio na pansin ko dito. So sa una lang muna yan. So next ko naman ginawa dito, sinuyod ko siya, papunta naman siya dito. Kasi dito na yung pinaka-input board. So dito siguro may problema. Kasi meron dyan. So dito na yung may problema. So ang gagawin natin, ito tanggalin natin to tapos sundutin natin. So pasensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin kasi nilalagay ko lang siya sa holder. Yan, tanggalin natin to. Naka ano pa to, may parang pandikit, rugby yata to o hindi ko alam kung anong ginamit na pandikit dito. So tanggalin lang natin muna yan tapos sundutin natin yung red and white. So titingnan natin kung mayroon ba siyang audio din. Sabi kasi ano kasi pinahirahan nila ito ay na ginamit nila sa ano tapos yan ay nagagamit. So yun kaya naraon tapos ito dahil niya nakinabit dahil nagkaroon ng gana ito is kinabit ngunyan dahil na naman siya nag-iikot sabi ko sa yun na itinakor mo duman sa pine? Sa iko Tawasing po, yung Ini dati nakatakot sa wasing? Sa wasing din po yan, kasi iba man yun sa spinner, iba man yun. Ay, iba man siya. Kahit di wasing na mababagkat. 9. Tawasing din yan.
nung pagsundot natin dito, mayroon naman siyang audio para may echo ng konti. Hindi ko alam ba't may echo ng konti yan. So, alamin pa natin yan mamaya. So, may audio siya. So, na-confirm na natin dito sa board na to yung problema. So, ang gagawin natin ay sundot-sundot tayo dyan kung may audio. $250 po. Sabi kasi, ano parehas daw yan sa... 200. Parehas daw yan sa wasi. Hindi po pwede. Hindi pa rin yan. Lahat ng input natin na left and right, sinundot ko na hanggang dun sa may equalizer in, ay wala talaga siyang audio. So, ibig sabihin, nandito yung problema. So, bakit kaya walang audio siya? So, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong board, tapos titingnan natin kung ano ba yung problema. So, yan yung ginawa ko dyan. Ako yan kung isinakot mo sa tray, raraotong kahit ang motor mo. Ano kung saan yung platis na nasa eskwela na pinatid? Basta tray ito, tray. Iyan na. Ano boss? May tubok sultante na ba ka? Ama, yung sa sadet, element, nakula na lang yaon. Gibon mo sa blaya, ayan no, kortina. Iya. May, Iya. Iya pa. Naluyan yung kinakot ko yung baterya sa Panasonic lang. bukas mo lang. So bali ginawa ko dito, chinik ko maigi itong board na to. So tiningnan ko kung ano bang dahilan. So may napansin agad ako. So dito sa input parang nag-crack siya. Yan, kita nyo yung input natin. Yan, parang nag-crack. Kaya siguro wala siyang audio. So ang gagawin natin, resolder natin to. Pati na rin yung IC siguro resolder natin. Baka kasi cold solder na rin yan. Para mabuti ng isang daanan lang. Hehe. So, yan yung ginawa ko dyan. So, resolder natin, connect natin yung mga nag-crack na yan. Tapos, testingin natin kung okay na ba siya. So, malalaman natin yan pag na-resolder na natin. So, bali dito, so, trinay ko na siyang tinisting kung magkakaroon na ba siya ng sound o audio. Bali, pag testing ko dito, so, hindi ko lang muna tinutuloy yung pagpatunogtog kasi baka makapirate tayo. Gamit ko kasi yung USB. Bali may napansin ako mga ka-G-Lovers.
mahina siya, saka medyo basag ng konti. Saka nakita nyo ba parang namamatay-matay yung tunog o yung music natin, no? Parang nagpo-protect siya mga ka-G-lovers na mamatay-matay yung tunog, nag-switch on, switch off yung relay. So bali ang ginawa ko dito, meron pala akong dalang laptop, napansin ko meron pala akong dalang laptop, so kinuha ko yung laptop para makita natin, makapagpatugtog tayo ng no copyright na music, matesting natin ng maigi. Nagpakagana lang ko ng branded na TV, 3.8. Kama ba ganyan para? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, na mamatay-matay yung tunog. Ha? Buto kayo sa kuya, LED ko. 3,800. May brand ba, Astro? Astro na po. Bali pag ganito nagpo-protect, so may paraan akong ginagawa dyan. So ang una kong ginagawa, so dinidirect ko ditong ina audio o ini-input yung music para malaman ko kung mamamatay-matay pa o mag-switch on pa yung relay. Kasi once na nag-normal to, ibig sabihin may tama yung IC dyan, yung CD4052BA. Pero pag ganun pa din, so pababa tayo, papunta tayo dun sa tone control. So ginawa ko ngayon, in-audio ko pa siya ng maigi, talagang hindi naman namamatay pag nilalagyan lang yung music. So namamatay-matay. So ang gagawin natin siguro ay try ko muna siguro dito sa equalizer in. So tingnan natin kung mamamatay-matay pa rin siya. So may posibilidad kasi na walang problema sa input board natin pag naka-equalizer in tayo, na in-audio natin na namatay-matay pa siya o nag-off in on pa. Tadi pa niya Lloyd Techniques pangalan sa bulan. So ganun pa rin siya mga ka-G-lovers, on and off pa rin siya. Tapos napansin ko parang iba yung tunog niya, parang wala siyang kalabog ng konti, parang iba yung tunog, parang nag-i-echo ng konti siya. So next kong ginawa dito ay nirekta ko muna siguro sa input dyan. So para malaman natin talaga kung talagang may sira yung sa sa input board. So gagawin natin, irerekta natin dyan. So hindi naman to kakasya dito, so ginawaan ko muna siya ng paraan. Grace. So bali ganito yung discarding ginawa ko dito. So ang gagawin ko, i-ground ko dito kasi inalis ko yung connection ng input natin doon. So mawawalan ng ground kung ilalagay ko pa dun sa may input natin yung RCA na cord natin. So wala ng ground, so useless din. Kaya ang ginawa natin, tap tayo dito kasi ito yung ground ng volume control natin. So ilalagay na natin dito yung ground nya. Tapos yung isa naman na RCA, kasi dalawa yan, left and right, ay lagay natin sa active o sa gitna nya. Yun ang pansundot natin dun sa input. So yan, naka-ground tayo, i-ground ko lang yan dito. So medyo mahirap to kasi lead din niya, matutunaw agad yan. So dahan-dahan na lang sa pagsulda siguro. Ano nyo na lang yan. Mas maganda kung may pa kayo ng resistor, yun isuldan nyo para matigas. So nung una kong try, yan, nalaglag pa kasi mainit pa. Natunaw. So yung second try natin, yan, okay naman siya. Yan, nasolder ko din. So dahil meron na tayong ground, proper ground, yung isa naman, yung kulay puti natin, sa gitna tayo maglalagay. So lalagyan din natin ng lead siya para yung gagawin natin pansundot ito.
So, para lang malaman natin kung mamamatay-matay pa rin siya. Kung mamamatay-matay pa rin siya, so walang problema yung input board natin. So, pwedeng may problema dyan sa tone control natin o sa pinaka main amplifier. So, paano na ba natin malalaman yan kung alin ba sa mga board na yan may problema? So, yan ang ituturo ko sa inyo. So, dito muna tayo. So, isusundutin natin siya dito kasi pag inalis natin kasi dun sa may board, mawawala ng ground kasi nandito yung ground niya, yung kulay black dyan. Kaya ground natin. So, nagets nyo siguro yung sinasabi ko. So, yan, susundutin natin. Tapos, papatugtog tayo. So, tingnan natin kung mamamatay-matay pa. So, tingnan natin yan. Wah. Bang. Utang na siya diba? So, bali, ganun pa rin siya. So, namamatay-matay pa rin siya. Nag-on and off. So, ibig sabihin, ay walang problema sa input board natin. So, ganun pa rin. Namamatay-matay pa rin yung audio natin. So, feeding sa tone control or sa main board. Bali, ganun pa rin siya, namamatay-matay sa kapangit yung tunog niya. So, hahanap pa tayo ng paraan. So, bali, next kong ginawa dito, so binalik ko yung RCA dyan kasi okay naman yan, may ground naman yan. So, mag-re-recta tayo. So, naka-ground naman yan kasi yung connection sa surround yan, sa surround may ground yan, so may connection yung ground. So, ang gagawin natin, i-re-recta natin itong itatap dyan. Basta importante, ibabaan natin yung audio dito. Kasi nakarekta tayo, hindi tayo dumaan ng tone control. Ang mangyari yan, wala tayong control o wala tayong volume na ma-adjust. Kaya nakarekta. So malalaman natin kung mamamatay-matay ba siya. So titingnan natin yan. So madali lang naman yan. So tap natin yan dyan o. Yan, isa or doon sa bandang itaas. Dalawa yan, left and right. So may audio yan. Yan. Tapos, taasan natin ng paunti-unti yung volume. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, all
So, wala naman, hindi naman siya namamatay-matay. Kailangan problema, medyo mahina siya ng konti. So, ang gagawin naman natin na next, dahil hindi na siya namamatay-matay, kung i-confirm lang natin kung saan ba yung problema niyan. So, balik natin tong connection na to. Next, doon tayo sa tone control. Mag-rekta naman. So, alamin natin kung mamamatay-matay ba siya o mag-on and off yung relay o magpo-protect. So, balik ko lang yung connection niya yan. Tapos, dito tayo magtatap. Yan, dyan tayo magtatap. Tanggalin natin to. So, ito, dumaan na to ng op-amp o GRC 4558. So, expected na natin na lalakas siya kasi dadaan na siya ng GRC 4558 o yung mga op-amp natin na IC. So, titingnan natin kung mamamatay-matay pa. Once na mamamatay-matay to, may posibilidad. Basta mag-test tayo dito na malinaw na namamatay-matay, may posibilidad na hindi dyan ang problema. Paano ko nasabi hindi yan yung problema? Tapos, yung main amplifier natin ay hindi naman namamatay yung pagrekta natin. Pwede kasi may problema yung main amplifier. Pag hindi pa siya nakaboost o hindi pa nakadumaan ng op-amp, normal yung sound niya. Hindi siya namamatay-matay kasi hindi pa siya naka-boost yung audio. Tapos, yan. Dito tayo magtatap. Tapos, nung binus na natin, namamatay-matay siya, may problema yung amplifier niyan. Paano ba natin masasabi na may problema yung amplifier? Kasi pag tumataas na yung volume niya, yung sound niya, namamatay-matay na siya. So, nagpo-protect na yung amplifier. Bali yan yung sinasabi ko, namamatay-matay na siya. Malakas na sana, kaya lang namamatay-matay na siya. So, nasa 34 pa yung volume natin. So, namamatay-matay na siya. So, ibig sabihin, dahil sa pag tinataasan natin ng audio na, namamatay-matay na, may problema yung main amplifier natin, nagpo-protect siya. So, ba't kaya nagpo-protect yan? So, kadalasan yan, dahil tumutunog naman, malinaw naman minsan yung audio natin, nagpo-protect lang, baka may nakaangat lang o cold solder lang. So, baklasin lang natin yan. So, nung binaklas natin, tiningnan ko yung board, wala pa yata tong history ng solda. Yan, kita nyo, malinis na malinis pa. Kita nyo, ang linis pa. So, bali ang gagawin lang natin mga ka-G-lovers muna, kasi duda ako, dito yung may problema kasi nagpo-protect siya pag nakakataas na yung sound natin na input. Pag mababa pa yung audio natin, hindi siya namamatay-matay. Pag tumataas na, namamatay-matay na. Pwede kasing may naglulus dyan. So, hindi na proper yung talagang dumadaan na audio o pwedeng na hindi na proper na na-amplified. So, ang gagawin natin, resolder natin yung mga pre-drive transistor, lahat yan, pati na rin yung drive transistor, pati na rin dun sa relay driver, yung mga transistor dyan. So, resolder lang natin muna. So, fast forward ko na lang muna mga ka-G-lovers.
So, naikabit ko na rin siya, natapos ko na rin siyang i-resolder, so balik ko lang muna tong connection na to. So, try na natin siya kung hindi na siya mamamatay-matay yung audio natin. So, inputan natin ng sound ulit. Retail. Nung pag-audio natin, medyo hindi na siya namamatay-matay. Kailang ang problema ko, mahina siya ng konti. Tapos pag kinatat ko to, lumalakas siya ng konti. Baka may problema yung volume natin. So kita nyo, uma-audio siya oh. Parang hindi ko maintab, nag-wild ng konti. Saka medyo mahina. Tapos pag tinatap mo, lalakas siya ng konti. So may problema tong volume. So ang gagawin natin, papalitan ko lang muna yung volume. Tapos try natin ulit. So balik tayo pag napalitan ko na to. So tanggalin ko lang yan, palitan ko muna ng volume control. So bali ito na, bago ko na siya, napalitan ko na siya ng bago. Ito yung dati. So kabit ko lang ulit to. So testingin natin ulit sa audio kung magno-normal na ba, maglalakas na siya. Para sa gilaw. So okay na ito mga ka-G-lovers oh. Okay na. Okay, pareha. Bali yan yung may-ari natin, okay na yung Okay, amplifier niya. So masayang-masaya na siya kasi okay na. Ang lakas na pati ng tunog niya. Parehas na. Thank you very much mga ka-G-lovers.